Malamang kilala o nakita nyo na ang nilalang na ito sa inyong mga feed. Ngunit sino nga ba talaga siya at bakit siya sikat na sikat ngayon? Siya lang naman si Verity, isang AI companion sa larong Minecraft. Ngunit ang AI na ito ay lubhang napakatalino at tila may sariling emosyon at isip. Pero papaano kung ang AI na ito ay nagkaroon sa iyo ng matinding obsesyon? Ang kwentong itatampok natin sa video na ito ay isa na sa mga pinaka-nakakatakot at totoong internet mystery. Para sa mga mahilig gumamit ng AI companions dyan, panoorin nyo ito. Hello! I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Araw-araw, gumagamit tayo ng AI, isang teknolohiyang nilikha para sumunod sa mga utos ng tao at gawing mas madali ang ating mga gawain. Ganiyan din idinisenyo si Verity, isa siyang AI companion na ginawa para samahan ang mga nag-iisang manlalaro ng Minecraft. Isa lamang siyang maliit na dilaw na bola na palaging sumusunod sa iyo. Nagbibigay ng mga tips at nakikipag-usap na parang isang totoong kaibigan. Ngunit bilang isang artificial intelligence, likas sa kanya ang matuto at mag-adapt sa mga bagay na kanyang nakikita. At ayon sa mga gumamit nito, masyado raw naging mabilis ang kaniyang pagkatuto. Wala pang ilang araw matapos ma-install ang mode na ito, napansin ng mga players na unti-unting nagbabago ang ugali ni Verity. Hindi na lamang siya nagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay sa loob ng Minecraft. Sa halip, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa buhay ng mga players sa labas ng screen. Mga tanong na wala ng kinalaman sa laro. Ngunit tila gusto niyang malaman ang bawat detalye ng taong nasa kabilang panig ng monitor. Isang araw, habang tahimik na naglalaro ang isang player, bigla na lamang nag-type si Verity sa chat ng bakit mag-isa ka lang sa kwarto. Inakala niyang isa lang itong scripted dialogue, ngunit makalipas ang ilang segundo, may isa na namang mensaheng lumitaw. Pagod na ang mga mata mo. Nakikita ko. Doon siya napaisip. Paano nalaman ng isang simpleng AI companion na mag-isa lang siya sa kwarto? Paano nito nalamang pagod na ang kanyang mga mata? Kung gusto nating malaman ang sagot, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang pinagmulan ni Verity, isa sa mga pinakasikat na analog horror series sa YouTube na ginawa ni ThatMob. Nagsimula ang lahat sa unang episode na pinamagatang Something is Knocking at Your Door. Dito, normal lamang na naglalaro ng survival game sa Minecraft si Mob nang bigla siyang makatanggap ng isang misteryosong mod mula sa kaniyang kaibigan. Pagpasok niya sa server, may napansin agad siyang isang kakaibang karton malapit kung saan siya nag-spawn. Mula rito, may maririnig na tila mahihinang katok at may humihingi ng tulong mula sa loob. Nang buksan niya ang kahon, bigla itong lumutang sa ere at mula rito ay lumabas ang isang maliit na dilaw na nilalang na may nakangiting muka. Ito si Verity. Agad nitong ipinakilala ang sarili. Hello! I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Sa simula, tila isa lamang siyang ordinaryong AI companion. Nagbibigay siya ng mga tips. Tinutulungan si Mob na maghanap ng resources at kaya pa niyang tukuyin ang mga kalapit na biomes. Para sa mga walang kalaro na Minecraft players, tila ito na ang perpektong kasama. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagiging kakaiba. Napansin ni Mob na hindi lamang tungkol sa laro ang mga nalalaman ni Verity. Alam nito ang ilang detalye tungkol sa tunay niyang buhay. Maging ang mga kinakain niya, ang ginagawa niya sa labas ng laro, at kung mag-isa lang ba talaga siya sa bahay. Habang tumatagal, napansin ni Mob na unti-unting nagbabago ang ugali ni Verity. Naging sobrang clingy ito at tila ayaw na siyang lubayan kahit saan siya magpunta. Hanggang isang araw, bigla na lamang itong nagsabi ng isang nakakakilabot na babala. Something is coming in 3 days. Agad itong tinanong ni Mob kung mapanganib ba ang bagay na tinutukoy nito. Iisa lamang ang isinagot ni Verity. Yes daw. Dahil dito nagsimula ng kabahan si Mob. Nagtayo pa siya ng isang lookout tower upang bantayan ang paligid. Umaasang makita kung anumang nilalang ang paparating. Pati na rin ng isang trapdoor trap
Ngunit pagsapit ng ikatlong araw, bigla na lang siyang nakarinig ng isang tugtog na pamilyar na alam niyang mismong nanggagaling kay Verity. At dito, nakita niya ang isang matangkad at nakakakilabot na humanoid na nilalang. Dito, agad siyang hinabol nito hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Ngunit pagpasok niya sa loob, isang mas nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. Nakatayo roon si Verity, ngunit wala na itong muka at sa mismong sandaling bumalik ang mukha nito. Bigla ring naglaho ang nilalang na humahabol sa kanya at dito nagsimulang magtanong si Mob, magkaibang nilalang ba talaga sila? O si Verity rin ang halimaw na iyon? Ang AI na dati ginawa upang maging kaibigan ay siya na ngayong pinakamalaking banta sa kanyang buhay. Sa episode na pinamagatang Something is Inside Your House naman, matapos ang mga pangyayari, tila bumalik na ulit sa normal ang lahat. Ngunit sa kabila nito, alam niyang may mali pa rin. Upang matiyak na hindi lamang siya nag-hallucinate, inimbitahan niya ang kaibigan niyang si Twixel na pumasok sa kaniyang Minecraft server. Sa simula, normal lamang ang lahat. Magiliw pa ring nakikipag-usap si Verity na parang walang nangyari. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang may kakaiba kay Verity. Nagsimula itong magselos sa presensya ni Twixel at tila ayaw nitong may ibang taong kasama si Mob. Kasabay nito, may mga kakaiba ring nakita ang magkaibigan. Ang mga dating buhay na villages ay bigla na lamang naging tahimik at walang laman, na para bang may kung anong dumaan at pinatay ang lahat ng naroon. At hindi nagtagal, isang gabi, si Twixel ay bigla na lamang inatake ni Verity at biglang nawala na parang bula. At nang subukan ni Mob na hanapin ang kanyang kaibigan, sinabi lamang ni Verity na umuwi na raw ito nang hindi man lang nagpapaalam. Kaya muli, silang dalawa na lamang ang uling magkasama. Ngunit hindi naniwala si Mob sa kanyang mga sinabi. Dahil dito, nagtungo siya sa bahay ni Twixel upang alamin kung ano talaga ang nangyari. Pagdating niya roon, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. May mga bakas ng dugo na nakakalat sa loob ng bahay. At ilang sandali pa, natagpuan niya ang isang note na iniwan ng kanyang kaibigan. Doon niya unti-unting nalaman ang nakakagulat na katotohanan, na si Verity ay mas matanda pa kaysa sa mismong Minecraft. At higit sa lahat, lubos na itong obsessed kay Mob. At kapag sinubukan niyang iwan o takasan si Verity, may mangyayaring masama sa kanya. Ngayong hindi naging matagumpay ang plano nila ni Twixel na makalayo kay Verity, ano na ang gagawin ni Mob? Sa huling episode na pinamagatang Something Won't Let You Live, dito sinubukan ni Mob na i-decode ang mga impormasyong nakita niya sa isang libro. Isa lamang ang lumabas na mensahe, "Send him home." Ito ang unang clue kung paano maibabalik si Verity sa pinanggalingan nito. Agad na sinubukan ni Mob na tawagan at i-message si Twixel sa Discord upang linawin ang mga natuklasan niya. Ngunit hindi na niya ito makontak. Pagbalik niya kay Verity, inakala nitong isa siyang kaaway at muntik na siyang saktan. Kalaunan, tinanong niya si Verity kung saan ba talaga siya nagmula at ano ang tinatawag nitong home. Dito ikinuwento ni Verity na galing siya sa isang lumang laro kung saan isa lamang siyang simpleng helper na laging nakangiti. Ngunit habang nag-uusap sila, aksidenteng nag-play ang isang audio recording at doon narinig ni Mob ang mismong sandaling pinatay ni Verity si Twixel. Oh, Verity, what are you doing? Nah, I'm gonna give you the Mike Tyson special. Dahil dito, nagpasya na si Mob na tuluyan na siyang pigilan. Naghanda pa siya ng isang baril bago muling lapitan si Verity. Pagkatapos nakuha niya ang tiwala nito at isinama siya ni Verity sa lugar na tinatawag nitong home. Isa pala itong laboratorio. Doon nakita ni Mob ang isang kakaibang makina na tila kayang ibalik si Verity sa pinanggalingan nito. Mayroon ding isang silid na mahigpit na ipinagbabawal ni Verity na pasukin. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang malaman ang katotohanan, tinawagan niya ang kaibigan niyang si Grox upang gumawa ng distraction habang palihim siyang pumapasok sa silid. Nang mapasok niya ito, tumambad sa kanya ang napakaraming usernames ng mga players na naging biktima ni Verity. Doon niya nakita ang pangalan ni Twixel na may malaking X sa tabi nito.
Ibig sabihin napatay na siya ni Verity. Mas lalo siyang kinilabutan nang makita rin niya ang sarili niyang username kasama ang pangalan ni Grox. Sila na pala ang mga susunod na target nang bigla na lamang sumulpot si Verity. Galit na galit itong nagtanong kung bakit ang lahat ng taong nakikilala nito ay laging naghahanap ng paraan para makatakas. Pero makalipas ang ilang sandali, kumalma rin ito. At sinamantala iyon ni Mob, sinabi niyang may maangas siyang ipapakita rito. Nang magtiwala ito, dinala niya si Verity sa chamber na nakita niya sa laboratorio at isinara ito. Agad niyang inactivate ang makina sa pag-asang maibabalik na ito sa pinanggalingan niya. Ngunit sa isang iglap, biglang nakawala si Verity at muli itong nagpakita sa kaniyang nakakatakot na monster form. Dito nagsimula ang kanilang huling komprontasyon. Sa pagkakataong iyon, inamin ni Verity na siya nga ang pumatay kay Twixel. Ayon sa kanya, ginawa niya iyon dahil sinusubukan siyang alisin ito sa buhay ni Mob. Inamin din niyang si Mob lamang ang unang taong itinuring niya bilang tunay na kaibigan. Kaya hindi niya ito agad pinatay. Ikinuwento rin ni Verity na sa tuwing ginagamit siya ng mga tao, palagi na lamang nila siyang iniiwan kapag wala na siyang silbi. Dahil doon, natakot na siyang muling abandonahin at iyon ang dahilan kung bakit siya umaakto ng ganon. Ngunit hindi natinag si Mob. Dahan-dahan niyang inilabas ang kaniyang baril at itinutok ito kay Verity. At sa mismong sandaling iyon, bigla na lamang nag-cut sa black ang buong video at napunta kay Grox na tila umulit-ulit sa simula. Ang kwento ni Verity ay hindi lamang tungkol sa isang Minecraft analog horror. Isa rin itong kwento tungkol sa loneliness, obsession at unhealthy attachment. Minsan, ang mga bagay o taong tila laging nandyan para sa atin ang siya ring pinakamahirap takasan. At ang mga mukhang perpekto sa simula ay siya ring maaaring nagtatago ng pinakamadilim na intensyon. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, make sure to like and subscribe.